Si Tupas, sa mga hindi po nakakaalam, si Tupas po, siya po yung lead counsel ng lead prosecutor doon po sa impeachment ni Corona. In fairness, eto po talaga siya yung nagtatanong. Napanood ko to, kaya nga to na sermonan ni Miriam Defensor eh. Unlike sa mga ngayon, pinaubaya, hindi naman congressman si Kapunan eh. Hindi rin po congressman si Ligutan. Pero mas sila pa po yung di ba? Hindi kasi marunong mahiya yung mga natatanggapin mo yung trabaho na ikaw ang lead prosecutor tapos halos wala kang papel. Ang papel lang ng lead prosecutor, ewan ko kung anong papel. Di ba? Okay. Ito po, sabi ni may experience po to sa at ito po ay hindi nating kakampi. Paper trail not enough. Tupas says Sara Duterte fund misuse not yet conclusive. Needs witness. Ayan po. At this time of the trial, Article 1, we have not yet established or seen a conclusive issue. Wala po eh. A conclusive misuse. Kasi ito ang maganda sinabi niya. They're just confined to documentation and based on that, it's so difficult to prove fraud or misuse of confidential funds. Doon lang po sila sa bate, may paliwanag po eh. May paliwanag po si BP Sara eh. Okay. He said the two COA notices of disallowance presented in the case may still be appealed and are not yet final and executory. Ang linaw po sa mga matitino pong abogado, kaya po yan yung sinasabi ni Chis Escudero. Is it final? Di ba pwede pang i-appeal yan? Pinipilit ni Wamil na final daw yon, di ba? Kasi may pagtatalo po doon. Kasi kung yung pinipresent ninyo lahat na notice of disallowance ay appealable pa, hindi pa po final. Ano yung pinag-uusapan natin dito? Bakit natin ikukonvict si BP Sara na mismong yung mga taga-COA hindi pa nila napapinal na talagang nagkasala si BP Sara? Ito po, normal, talagang batas-batas na to. Kung yung COA po na sole, sila lang po ang tanging may karapatan na mag-audit. Sila lang po, wala pong iba. 'Di ba inuulit-ulit 'yan? Sino ang may karapatan lang na mag-audit? Sila lang, hindi yung mga congressman. COA lang po. Kung ang COA po, hindi pa nila pwedeng sabing final na yung kanilang notice of disallowance, ano magiging batayan ng impeachment court para sabihin na guilty si BP Sara? Sila nga hindi pa final eh. Yung pinagbabatayan ng impeachment court, yung tanging pinagbabatayan, wala po silang pwedeng pagbatayan dyan sa audit, pag-o-audit, kundi COA lang. Sila lang po ang tangi na pagbabatayan. Appealable, under appeal pa po sa COA mismo. Kaya, ano pa pong pinag-uusapan natin? Wala. Okay. Ano raw ang kulang, sabi ni Tupas? Witness na magsasabi na minususe ni BP Sara yung public funds. Walang witness eh. Ayan, ano yung tinitestify ng COA? Tinitestify ng COA yung mga dokumentong binigay sa kanya. Yari nga sila kay Christine, di ba? Ang punto na Christine, yung dokumento ng pinagbatayan mo rin pala, yung galing sa HOR, samantalang ang trabaho dapat sinasabi ng testigo,
ang pinagbatayan nila, yung mga papeles galing kay BP Sara. Tapos mababalitaan na pinagbatayan na ngayon yung HOR. Iba po yun. Hindi, walang karapatan yung HOR na mag-audit. Kaya hindi nyo po pwedeng pagbatayan yun. Kaya ang conclusion po nito ni Tupas, baka it's difficult to give rise to an impeachable offense at this stage. Okay. May paliwanag rin po isang abogado, ano po yung kulang. Ang kulang daw po, eto, sabi naman to ng abogadong si Michael Parolan. Hindi sapat ang usapin sa technicalities ng COA. Findings upang agad may taguyod ang aligasyon ng public trust. Ayan, laban kay BP Sara. Ang kinakailangan nilang patunayan, ayon kay Parolan, yung kasamaan ni BP Sara, yung masamang tao. Yung pondo ay, ang mula sa salita niya, yung pondo, binili niya ng alas, binili niya ng kotse, binili niya ng, alam niyo yun, si BP Sara na. Kasi ini-impeach niyo si BP Sara, hindi na may OBP. Sinasabi niyo misuse ng OBP. Mali yung paggastos ng OBP. Ano o di, isusoli ng OBP, di ba dapat? Nung mga nakapirma doon, sila magsusoli lahat. Kasi, pero gusto nyong i-impeach si BP Sara dahil sa misuse eh. Patutunayan nyo ngayon na masamang tao si BP Sara, ninakaw niya yun. Yung misuse, hindi po sapat na misuse. Kinakailangan nyo pong patunayan na yung pondo na yan, na sinasabi na ginamit daw sa confidential, ay binulsa talaga ni BP Sara. Hindi lang po basta binulsa, kinakailangan nyo pong pinambili niya ng kotse, pinambili niya ng mansyon. Ay, hindi pala pwedeng mansyon dahil konting pera lang. Konti lang po yung pera, hindi po abot ng mansyon yan. Patutunayan nyo yung kasamaang ginawa ni BP Sara ayon kay Parolan. Binulsa, ninakaw. Yan po yun. Kaya po, para maging impeachable offense.